Hallelujah! Praise God! It's Saturday, day 6 na po tayo mga kapatid. Kamusta po kayo? Isang linggo na naman ang matuling lumipas dahil sa biyaya ng Panginoon ay hindi lamang natin nalampasan ito, napagtagumpayan natin, natuto tayo, lumago po tayo. Amen? So umagang ito, as we are about to conclude with our topic, the joy of the Holy Spirit in answering our prayers. Let's once again read from the book of John, chapter 16, verses 23 and 24. Pagdating ng araw na yon, wala kayong hingin sa akin. Tandaan nyo, ibibigay ng Ama ang lahat ng hihingin nyo sa pangalan ko. Pero hanggang ngayon, wala pa kayong hinihingi sa pangalan ko. Humingi kayo at tatanggapin nyo kung ano man yun, para maging masaya talaga kayo. Hallelujah. Hallelujah. Hananim Aboji kamsahamnida. Salamat pong muli sa umagang ito. Punong-puno po kami ng pasasalamat because you have answered our prayers na higit pa sa aming mga kahilingan. Minangha nyo kami, Panginoon. Sa umagang ito, as we are about to conclude with our lesson for the whole week, the joy of the Holy Spirit in our prayers, continue to find joy, Lord, as we pray, as we put our faith, as we ask in the name of Jesus. Salamat po. Tago niyo muli ang inyong lingkod sa inyong likuran, kay lamang maluwalhating mapakinggan, makita, maitaas naming lahat. Nagkakaisa po kami, Panginoon, nagkakatipon. Ibuhos niyo ang masaganang pagpapala sa inyong mga anak, every family represented today. Salamat po. Ito po ang aming nagkakaisang dalangin sa tanging pangalan niyo lamang. In Jesus' name, Amen. Amen. Praise the Lord. Kamusta po kayo? So, are we still the 13 attendees, no? Praise the Lord. At si Lord na po ang bahalang magpala sa inyong lahat, sa inyo pong mga pagsisipag. Ayun din sa mga dumadalo virtually, salamat din po sa inyong mga buhay. Pray na patuloy kayong maabot ng mga pagpapalang ito na laging inihahanda sa atin ng ating mabiyaya, mapagmahal na Ama sa langit. So we're talking about the joy of the Holy Spirit in our prayers. So we said that pag sinasagot, tinutugon ng Panginoon ating panalangin, these are confirmations of our faith. It's not, actually it's like yung power ni Lord din i-display niya. Pero ang ganda po nito yung si Lord sinasabi niya sa atin, anak, tinanggap mo yung hiniling mo, meaning may faith ka. So ganun po ang sinasabi ni Lord sa atin. Wow. So ang galing, no? Napakagaling ni Lord, napakabuti niya for our sake din pala, kaya niya tinutugon. Well, one of the purposes while He answers our prayers is for Him to be glorified. For this morning, we learned also na for Him to confirm na we have faith in Him. Number 2, the Holy Spirit's role in our prayer. So, He's got the big role that is, He prays for us. He intercedes. He teaches us. Without the Holy Spirit, yung prayer natin, sabi nga yung hindi nakakarating sa langit, para hanggang bubong lang. Di ba? And then number 3, God's desire as we pray is to give us joy. So, hindi po trabaho ang prayer, hindi po pahirap, hindi parusa, ha? Ito po ay para mapuno tayo ng kagalakan. Number 4, also, kaya tayo kailangan mag-pray at kinagagalak ito ng Panginoon kasi the more na nagpipray tayo, the more na lumalalim po ang ating pagkakakilala sa Panginoon. Lalong lumalalim yung ating relasyon sa ating Ama. Number 5, as we pray and our desires or will is aligned, desires natin with His will, napupuno tayo ng kagalakan dahil nga ang tunay na kagalakan ay matatagpuan lamang sa pamamagitan ng pagtupad sa kanyang kalooban. And then number 6, the Holy Spirit is the ultimate gift.
Sabi nga, without the power of the Holy Spirit, wala po lahat. Kaya, if you have the Holy Spirit as a gift, then all the other gifts are automatically poured down to us. Okay, number 7, prayer as a communion. So, dapat po excited tayong lagi pag pinag-uusapan ng prayer. Hindi yung prayer meeting na boring, hindi yung prayer meeting na kasi mangot, nagdadabog, kundi excited lagi kasi makikipag-communion with God. And then, lastly, number 8, praying in the Spirit. So, praying in the Spirit means praying with a heart open to God's leading, seeking His will, and trusting in His promises. So, tatlo po yun. Ibig sabihin, pag nagpipray tayo sa Spirit, ibig sabihin po, open po yung heart natin sa paggabay ng Panginoon. Saan niya tayo dadalhin? Kaya nga yung the Holy Spirit is praying for us. And nasa ating pananalangin in the Spirit, ibig sabihin, hinahanap natin yung kalooban niya. At matatagpuan lamang natin yon through the Holy Spirit because we don't know. So the Holy Spirit is the power of God, not by might, not by power, na malalaman natin ang kalooban ng Panginoon, but by His Spirit. And number 3, when we pray in the Spirit, it means that we trust in His promises. Buksan po natin sa Ephesians chapter 6, verse 18. Ephesians chapter 6, verse 18. Sa lahat ng to, mag-pray kayo, humingi kayo ng tulong sa Diyos. Lagi kayo mag-pray sa tulong ng Holy Spirit. Maging alerto kayo lagi at huwag sumuko at lagi niyong ipag-pray ang mga taong pinili ng Diyos. So, mag-pray sa tulong ng Holy Spirit. So, praying in the Spirit, tayo lagi. Kaya nga, kailangan po natin ng mag-focus o kailangan natin ng quiet place. Kaya nga, si Jesus, how He prayed always in secluded places. He would withdraw Himself from the crowd and doon sa lugar na mag-isa siya sa bundok, sa oras na tulog pa yung lahat, gabi o kaya madaling araw. Doon po siya nananalangin, praying in the Spirit. So, the joy of the Holy Spirit, tayo na po ay conclusion na po tayo, is the sign of, or the joy, ang kagalakan is a sign of the Spirit's presence. So, kung hindi natin nararanasan yung kagalakan, sabihin wala po yung presensya ng Spirito because joy nga is the fruit of the Spirit. Diba? For Jesus, sa Panginoong Jesus, ang basihan po ng kagalakang ito ay doon sa plano niya na ipakita ang katotohanan, ang biyaya, pag-asa doon sa mga may pananampalatayang kagaya ng bata, childlike faith. Hindi po doon sa mga tao na akala nila sila ay matatalino. Kaya, understanding of God's truth is very much like spiritual joy. Pag hindi mo naintindihan ang katotohanan, itong mga pinag-aaralan natin ito na mga pawang katotohanan lahat, pag hindi nyo po ito maintindihan, hindi natin mararanasan yung kagalakan. Sapagkat it starts in the understanding of the truth. Kaya nga, you shall know the truth. So, if we know na lahat ng ating natutunan ngayong linggong ito ay totoo, then yun ang magbibigay sa atin ng kagalakan. Imagine, natutunan natin sa linggong ito na ang panalangin ay tinutugon ni Lord para patunayan niya na may faith tayo. Di ba? Parang, wow, yun pala yung mapupuno ka ng kagalakan. Na yung hindi mo kailangang matakot pag nag-pray ka, hindi mo kailangang mag-alinlangan kasi ang banal na espiritu naman ang tutulong sa'yo para manalangin, magbibigay ng mga salita sa puso mo at gusto ng Panginoon na mag-pray ka pala, di ba? Para maging masaya ka, hindi para mapagod. And then, gusto ng Panginoon mag-pray ka para lumalim ang pagkakakilala mo sa Panginoon, lalong lumalim ang relasyon mo sa Diyos. At magpipray ka pala para hindi lamang para sabihin mo sa Diyos ang pangailangan mo, kundi para malaman mo ang kalooban niya. Kasi doon sa kalooban niya lang, tunay tayo magiging masaya. At ang banal na espiritu pala ay, wow, this is joy, di ba? Binigay sa atin ng banal na espiritu bilang regalo at mapupuno tayo ng kagalakan. And that
when we pray, we have communion with God. Parang kumakain, kasalo niya. Kaya nga sabi, di ba, doon sa Revelation, kumakatok siya sa puso natin. Pag binuksan natin yung puso natin, papasok siya at kakain tayong magkasalo. And then, when we pray in the Spirit pala, it means na pubukas yung puso natin, na ginugusto natin yung at hinahanap yung kalooban niya. At nagtitiwala tayo sa lahat ng pangako niya. O, di ba? Punong-puno tayo ng kagalakan. Sino ba namang hindi mapupuno ng kagalakan? At ang magnagbibigay po niyan ay ang banal na Espiritu. Ito yung kagalakan na hindi bunga ng sitwasyon, hindi bunga ng emosyon. Ito po ay hindi rin lamang basta desisyon or conviction, kundi galing sa person. The person of the Holy Spirit. Amen. At yung aking testimony nga about prayer this week, no? So, yun sa aking pag-a-apply nga noong nagkaroon tayo ng desire na sige, magturo tayo dito sa Canada, mag-apply tayo ng lisensya at humingi tayo ng prayer dyan, prayer request sa church, no? Alam niyo po ay kala ko ay napakahirap, pero praise God, dahil salamat sa Panginoon, ginagamit din dyan si Divine, ay naging smooth po ang lahat. At ang latest nga po, yung sa last na po kasi yung sa PRC, mahirap din kasi ang dami nung sinabi. May mga katrabaho ako dati sa BN na nasa PRC na, mga master teachers. Tapos nagtanong-tanong ako dito, ma'am, sabi nung isa pong dati kasamahan sa BN, nung sinabi niya yung gagawin, parang na-overwhelm ako. Parang sabi ko lang, parang tangang katama, parang ayoko na, ang hirap yata. And then, so nag-inquire ulit ako, and then binigyan niya yung number ng isa pang, ito po ang blessing na bago, no? Yung isa pang dati namin kasama sa PSU, PN na nandoon na rin. At siya mismo, tingnan niyo po si Lord, siya mismo po ang pumipirma. Dating katrabaho po namin sa BN. Siya ang pumipirma mismo ng mga papeles na yun. Wow, kaya sabi nung sinabi niya, wow, at ito pa, wait, there's more. Sabi pa niya, alam niyo ma'am, sabi niya, kayo yung unang kliyente na pwede na po ang electronic. Kasi in the past, kailangan i-courier po, sabihin LBC or DHL, na mahal, libo po ang gagastusin, ano. Pero ako daw yung una na, grabe diba si Lord, amazing, na pwede ng electronic. Ibig sabihin po na electronic, yung email na lang, i-upload na lang nila, na hindi na po gagastos. This is the God we serve. Pero may mga gagawin pa rin po ako, may papadala pa rin po ako through DHL or LBC, pero isa lang yun, isang salpak lang yung napapunta dyan, and then the rest will be easy. Hopefully, kaya ang pakiusap ko sa atin, ang point ko po dito mga kapatid, wag po tayong magsawang manalangin. May ginagawa po si Lord, makapangyarihan po yung mga prayers natin. Grabe po. At marami pang patotoo, no? Alam ko lahat kayo, may mga sariling patotoo din po kayo. Pero pasensya na kayo, nasa akin ang mikropono, kaya ako po ang nagsishare ngayon. Pero I believe lahat po kayo dyan ay may kanya-kanya pong mga rejoicing experiences na kung paano po ang mga panalangin ninyo ay tinutugon ng Panginoon ng higit pa sa ating mga hiniling, na nagugulat po tayo. Amen? Kaya wag po, kahit na nag-iisa ka na lang dyan na dumadalo kapatid, wag kang mawala ng pag-asa, wag kang malungkot. Hindi nakabase sa dami yan. Amen. Kaya praise God, marami-rami pa po kay 13 pa. Kaya I pray in the name of Jesus na lahat po kayo maranasan po ninyo lahat ng mga kagalakan na atin pong napag-aralan sa buong linggong ito, patungkol po sa ating mga panalangin na tinutugon at ikinagagalak ng banal na Espiritu. Amen? Hallelujah! Hallelujah! Tayo pong lahat ay manalangin. We give you glory, glory, glory. Oh, glory, hallelujah. Heavenly Father, salamat po sa buong linggong ito na inyo po kaming sinamahan. Minsan pa, hindi binigo. Hinigitan pa ang lahat ng aming mga inasahan. Ganyan po kayo. That's who you are, oh God. Maraming salamat po. Patuloy po nawa ang mga salita pong napagbulayan ay maging mabunga. Lord, manghain nyo kami. Katulad po nung tungkod po ni Aaron,
Na they were just expecting na magbabad, sabihin magkakaroon ng dahon. Pero ano po ang nangyari? Grabe, talagang pinakita nyo ang kapangyarihan nyo. Hindi lamang nagkadahon, namulaklak po ito, namunga, hindi lamang po bunga. Sabi po doon, hinog na almonds. Samantalang yung ibang mga tungkod ay wala. Ganong klase po ng pagkamangha ng mga buhay, ng lahat ng dumadalo sa dawn worship, ng lahat ng nakikiisa sa dawn worship, mga tapat na anak ninyo, lingkod ninyo, sumusunod sa inyo. Ganon ang gawin nyo sa kanilang mga buhay sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Ano man ang hilingin, sabi nyo, Panginoon. So yun ang hinihiling namin ngayon. Marami pong salamat. Hallelujah. Sa inyo po lahat ng kapurihan. Noon, ngayon, magpakailanman. Hindi kayo nagbabago. Kayo ang Diyos. Noon, na nakita namin paano kumilos. Kayo rin ang Diyos na aming tinatawagan ngayon. At alam namin na hindi kailanman nabawasan at mababawasan ang iyong kapangyarihan. Let the joy overwhelm us all throughout this week, the whole month even of March, Lord. Salamat po. Ito po ang nagkakaisa naming dalangin na punong-puno ng kagalakan. Sa tanging pangalan niyo lamang, in Jesus' name, Amen. Amen.